Okay, tiles installation, usaping tiles installation mga kamusta. Gagawa tayo ng video na kung saan maaari natin ibahagi sa mga kamasta natin, sa mga katropa natin, mga kaibigan natin na maaaring maging trabaho din nila yung ganitong trabaho. So, i-share natin to mga kamusta para naman makapagbahagi tayo ng konting tips at tutorial. So, dito sa paraan na to mga kamusta, sa tiles installation, napaka-importante. Bakit nga ba? Napaka-importante nito kasi nga isang parte ng bahay na kung saan syempre isa sa mga nagpapaganda at bumubuo para masabi mo na ang iyong bahay talaga ay maayos at saka maganda. So dito sa paraan na to mga kamusta, dapat alam natin kung ano yung mga nauunang gagawin, kung ano yung mga sumusunod na gagawin natin, at kung ano yung mga materials na maaari natin i-provide bago tayo magpagawa ng ganitong trabaho. So dito mga kamusta, importante sa lahat yung layout. Tingnan nyo, nakagitna. So pwedeng nakagitna doon na kung saan naghati sila, pero depende sa door jamb mga kamusta. Kagaya nito, kung kukunin natin yung 60 doon, maliit na yung siruho doon. So malaki po kasi yung pintuan. So nasa 100 cm mga kamusta, no? So dito sa part na to, binuo na lang natin yan para parehas na siruho doon, siruho dito. Pero hindi siya putol, hindi siya kulang mga kamusta, no? So yun yung ginawa natin dyan. Ngayon, dito kami nagsimula papunta doon sa kitchen na yun, kasi nga may mga kailangan tayong tapusin doon sa part na yun, kasi maglalagay na tayo ng cabinet. Ngayon, hindi pa natin sinimulan yung cabinet sa ilalim kasi kailangan muna natin kunin yung level ng tiles natin. So magle-layout tayo papunta ron gamit yung tanse. Yan, isa, dalawa. So gamit yung dalawang tanse na yan, yan po yung nakatali doon sa dulo na yon, then nakatali dito na kung saan nakalibel na po yan. So, ibig sabihin, kinuha na natin yung level bago natin nilagay yung tansi na to. So yung tansi na yan, yan yung magiging guide ng ating tile setter kung tama ba yung level ng bawat gilid niya. Kung tama dito sa may right side at saka dito sa left side niya. At saka kung ito by tuwid na tuwid. So kahit nasabihin natin na lahat ng mga tiles mga masa ay hindi perfecto, pero nasa tiles installer yan o kaya installer natin kung paano siya ayusin, no? At dito naglalagay din tayo ng spacing para ma-maintain natin yung level niya mga kamusta, no? So dito mga kamusta, yung paglalagay ng tiles natin na to, napaka-importante na maayos lahat. At isa pa yung ating arrow. So may sinusundan tayong arrow niyan. Kaya kung napapansin niyo, meron siyang maliit na arrow doon sa likod ng mga tiles natin na kung saan yun ang magiging guide natin para alam nyo kung saan pumupunta yung tiles natin. Okay? So eto, may mga makikita kayo na part na arrow niya. So yun yung magiging guide ng ating installer para hindi magkakasalungat. Kagaya nito, yung hibla niya puro pakanan. So lahat yan pakanan mga kamusta, no? So yung ganitong design kasi mga kamusta, meron at merong, kumbaga hindi siya yung pare-parehas na magkakasunod yung design niya. Meron at merong naiiba. So yan yung lagi niyong tatandaan. Kaya nga yung ibang mga client, hinahanap nila bakit hindi daw nagko-continuous. So meron yon, pero piling-pili yung bawat tiles na nilalagay natin. So kung gusto mong kunin yon, buksan mo lahat ng tiles at yan ang susundin, no? Pag wala, yan na yung problema. Paano pag nasa dulo na? So yan ang ginagawa natin ngayon, na inaayos na lang natin. Okay? So dito, using dry pack mga kamusta, yan po yung ginagamit namin ngayon. Kasi nga po, napakataas ng level na kailangan namin habulin. Although may isang option pa naman dito na pwede nating habulin ng topping mga kamusta. So magko-concreting tayo, pero sabi ko naman, pwede naman natin habulin sa ganitong paraan mga kamusta, no? Para yung level niya, dire-diretso pa rin hanggang sa matapos na. So pagka dry pack, inuuna natin, ayan. Kung napapansin nyo, meron siyang purong semento, tapos tinutubigan natin yan, and then nilalagyan na kaagad ng mortar. So itong mortar na to mga kamusta, kung napapansin nyo, may mga bato-bato. Ito hindi na ho namin binistay kasi mataas nga po. Malaking bagay na meron siyang mga bato-bato. So depende kasi sa taas ng level ng ating mortar sa paggagawa ng ating pag-i-install ng tiles. Kung mas mataas yung level niya, mas maganda, may meron siyang mga malalaking bato. So
So kung medyo bumababa naman siya, depende sa beast time mo, pwede kang gumamit ng 1/2, pwede kang gumamit ng 1/4. So depende yan sa kapal niya, mga kamusta, no? So ayan po yung tatapusin natin hanggang dito, tapos bubuuin natin itong part na to. So ito yung tiles natin na galing sa Wilcon, no? So muli, maraming salamat sa Wilcon. Ngayon mga kamusta, itong idea na to mga kamusta pwede nyong gamitin. Pero sabi ko nga, kung gusto nyo naman po na mag-share din ng ibang idea, na maaaring kapupulutan din ng konting diskarte para sa mga kapwa natin manggagawa, dito alam nyo po yung tinatawag na walang mali sa lahat ng ginagawa natin. Nasa sa iyo na lang kung paano mo siya gawin. So dapat yan, ayusin mo yung pagkaka-instila, gawin mo ng mas maayos yung trabaho mo para mas maging maayos yung takbo ng trabaho. Kasi ang punto lang naman natin dito, may bigay natin yung satisfaction ng kliyente, at isa pa, dapat may bigay mo rin kung ano yung kagandahan ng proyekto na dapat ina-expect din ng bawat manggagawa at saka kliyente. Okay?